Ni hao, konnichiwa! Ako si Pam, factory worker dito sa New Zealand. For today's video, sasagutin ko ang mga frequently asked questions sa akin sa pagiging factory worker. Unang-una ay kung pwede ba daw ang merong tattoo sa pag-a-apply dito sa New Zealand. Ang sagot ko po ay opo. Pwedeng-pwede po ang merong tattoo sa pag-a-apply dito sa New Zealand. Dahil ang pagkakaroon ng tattoo ay isang expression ng cultural pride and unity ng mga Maori. Ang mga Maori po ay ang mga indigenous people na naninirahan dito sa New Zealand. Kaya ang pagkakaroon ng tattoo ay kasama sa kanilang kultura. Okay lang daw po ba ang walang experience sa pag-apply ng factory worker dito sa New Zealand? Kailangan po talaga ng experience when applying outside NZ. Dahil sa immigration pa lamang ay hihinga na kayo ng evidence of work experience. Ito po ang ibig kong sabihin. Sunod naman ay kung ano ba daw ang requirements sa pag-apply dito. Gumawa po ako ng step-by-step na pag-apply dito sa New Zealand. Panoorin niyo lang po dyan sa pin post ko kasi dyan po ay mas detailed. Ang tanong ay kung may height at age limit po ba. Dito po sa New Zealand ay no discrimination. Ibig sabihin, hanggat kaya nyo magtrabaho ay pwedeng-pwede. Sa meron kayong relevant work experience kasi yan po talaga ang basehan ng mga employer. Sumunod na tanong naman ay kung magkano ba daw ang nagastos ko papunta dito. Gumawa rin po ako ng vlog regarding dito sa pag-a-apply pa New Zealand. Next naman ay kung aabutin ba daw ng 1 milyon ang papunta rito. Meron din po ako nagawang vlog kung magkano ang nagastos para makuha ang buong pamilya papunta rito. Kamusta naman daw ang cost of living dito sa New Zealand? Meron din po akong ginawang vlog ng aming monthly expenses of living in New Zealand, family of 4. Kung magkano ba daw ang sahod ko bilang factory worker dito sa New Zealand ay ginawan ko rin ito ng vlog. Dito nga ay kinumpara ko ang sahod ko sa Pilipinas, Japan, Taiwan at dito sa New Zealand as a factory worker. At gumawa rin ako ng vlog sa aming immigration experience at pag-layover sa Hong Kong, papunta dito sa Auckland, New Zealand. Kaya naman, ang lahat ng katanungan nyo ay nasagot ko na sa lahat ng mga nagawa kong vlog. Eto na nga, papasok na ako for today's video, kaya naman pang malakas ang jacket ang sinuot ko dahil dito ay winter. Sabi ko nga sa driver ko na wag niya na ako ihatid dahil magbabas na lang ako. Abay, bigla naman nag-transform sa pagiging security guard. Daanan ko nga ang pagkokolekta ng basura dito sa lugar namin. Merong 3 klase ng basura dito sa amin, ang general waste, recycling, at food waste. Every week nga ang collection ng basura dito. Labas mo na lang kapag Sunday night and then sa umaga ng Monday ay sila na ang bahalang mag-dispose. Diba? Kita nyo naman, sa basura pa lang ay disiplinado na ang lahat. Ganito nga ang itsura ng mga bahay dito para mga Minecraft. At kami nga ay malapit lamang sa eskwelahan at bus stop. Lagi mo nga makikita ang giveaway rule na ito para sa mga motorista. Talagang bigayan sa daan, bawal mainitin ng ulo. Hindi ubra dito ang mga hari ng kalsada at mga kamoteng driver dahil 5 minutes pa lamang ay andito na agad ang mga pulis para rumispande. Subukan mong maging mayabang kung ayaw mong maghimas ng rehas, char. Kaya nga pala ako nagpahatid sa security guard ko ay dahil natatakot ako sa aso. Vite niya ako at likas sa ating mga Pilipino ang matatapang pero pagdating sa aso ay sus ko po rude, ibang usapan na yan, talagang titiklop ako. Di kagaya sa Japan at Taiwan na talaga namang ang cute ng aso, dito talaga ay mapapamura ka sa mga lalaki ng aso, mga German Shepherd ba. Itong ang bahay sa tapat ng bus stop ay pagkaraming aso. Ewan ko ba, ako lang yata yung mahilig mag-alaga ng aso, pero at the same time, takot naman ako sa ibang aso. Ano ba? Nauwi ko na nga ang bodyguard ko dahil eto na nga ang bus, paparating na naman. Syempre, kailangan nating pumara kung ayaw mong malampasan. Abay, swerte nga ako ngayon dahil meron akong kasama dahil halos araw-araw na pagsakay ko ay minsan ako o dalawa lang kami ng mga pasahero dito sa bus na ito. Dalawang sakay nga pala ako ng bus mula sa amin at pagkarating ko nga dito sa Auto Station ay kailangan ko naman mag-transfer ng isang bus. Ito nga pala yung AT-Hub o Yoyo card kung tawagin sa Taiwan. Ito ang ginagamit ko na pang-tap kapag sasakay ng mga bus. Hindi ka naman maliligaw dahil pwede mong ma-monitor sa online apps ang mga bus schedule. At marami rin nakapost na bus schedule sa mga bawat bus stop. Kitang-kita niya naman, ito na nga ang sinasabi ko. Passenger princess na naman ang first son. O diba? Inarkila ko na naman ang buong bus for today's video. Bata pa ako, gustong-gusto ko nang tumanda. Para bang kapag malaki ka na, nagagawa mo na ang lahat. Kung malaya ka, anong nagbabawal sa'yo? Ayoko natutulog sa hapon. Ayoko inuutusan ako. Ayoko magpahinga kasi gusto ko lang maglaro sa labas. Ayoko nang gumawa ng assignment. Ayoko nang mag-review kapag may exam. Gusto ko na lang magtrabaho, sumakay sa jeep o sa tren. Yung maglalakad ako sa may matataas na building. Yung magagawa ko na yung gusto ko na walang pipigil.
Pero ngayong matanda na ako, parang gusto ko na lang palang maging bata. Yung walang problema, walang iniisip, yung walang obligasyon. Yung papasok lang sa eskwelahan, tapos matutulog sa hapon para makapagpahinga. Yung kahit utusan akong bumili sa tindahan, hindi na ako magrereklamo pa. Mahirap palang maging matanda. Sana in-enjoy ko na lang nung bata pa. Sana hindi na lang ako nagmadali. Hindi naman pala madali.